So yun guys, no, welcome back ulit. Ano lang tayo, mag-solve lang tayo ng mga problems ulit about sa diniscuss natin last time, yung columns with eccentricity, okay? For this problem, T column naman yung isosolve natin, okay? Tignan natin kung paano mo solve to. And again, this problem is from my prof. Exercise to ng prof ko sa akin. So, shoutout sa prof ko dyan, no, sir. Hello. Okay, so try natin mag-solve ng T-column. Tas, tignan natin kung anong pinagkaiba yan sa square or sa rectangle. So, ayan. Sabi dito, the section of a column is shown below. For this problem, we will use H1 is equal to 475 mm. So, yan. Lagay muna natin yung mga dimensions, no? This one is 475 millimeters. Tapos yung H2 daw natin is 650. Okay, so this one 650 mm. Okay? So kapalan nga natin yung dimension. So this one is 475 mm. Okay? Then our H3 is 475. And lastly, our H4 is 800 mm. Okay? Then we are given material properties of F prime C natin 35. So lagay na lang din natin, no. F prime C is 35 MPa. And our Fy is 420 megapascals. So sabi rin dito, use dB1 or the diameter of bars na yung pula guys, no, 32 mm. Tapos sa dB2 naman, 36 mm. Okay? So, ayan. And the constant steel cover 75 mm. Meaning, constant steel cover, lahat ng bakal natin is 75 mm. Yung distance nila, or yung distance ng centroid nila from the face ng column. Okay? So, meaning, lahat ng sides na yan, 75 mm yung pagitan from the face of the column. So, ayan. Calculate the following. And by the way, may mga tamang sagot tayo, no? Tumama si classmate dito, so may reference tayo. Papakita lang natin kung paano nakuha. Determine the location of the plastic centroid measured from H4. So, saan ba H4, no, guys? Ito yung H4. Okay? This is your, oops. This is your H4. Okay? So, unahin muna natin yung plastic centroid. So, wala namang pinagkaiba yung approach pagdating sa plastic centroid, no? Kailangan lang natin ulit na magsukat-sukat. Okay? So, pangalanan muna natin pala yung ating mga bars. Okay? So, let us say this is AS1. This is AS2. The third steel is AS3. And the last is AS4. Okay? So, paano yan, classmate? Paano yung CC natin or the concrete? Irregular na siya, no? Hindi na nag-aak sa gitna. So, pwede natin gawin is hatiin natin, no? Hatiin natin yung concrete section natin or the section natin mismo para magkakaroon tayo ng dalawang concrete section. Okay? Dalawa na magiging natin, gross area. So, paano yan? Paano yung classmate? Di, pakita natin kung paano. Okay? So, sabihin natin na dito, nahatiin natin. Okay? So, therefore, magkakaroon tayo ng dalawang concrete. Okay? So, this one, siguro, oops, bakit dash line? Bagay natin. Ayan. Let us say na ito yung CC1 natin. Tapos ito, yung CC2. Again, sa gitna pa rin nag-aak, no? Sa gitna pa rin nag-aak yung ating CC, okay? Or the compression concrete. Bakit Bakit natin hinati? Kasi nga, mahirap hanapin yung centroid niyan, guys, no, pag T-section. Pwede naman, wala namang problema doon. Pero ako, for simplicity and para mas madali yung approach, hatiin na lang natin sa dalawa. Okay, dalawang rectangle, tapos yung kanya-kanyang compression concrete nun, mag-a-access centroid nila, okay? So, ayan. So, ayan, H4, no, yung reference natin. So, we have to measure distances, okay, from the H4, okay? So, ayan. Sabihin natin ito, di ba given tayo ng steel cover na 75 mm,
And the distance ng centroid niyan from the face of the column is 75 mm. Okay? Tapos ito, yung AS3 natin is 475 minus 70. Bakit? Kasi 'di ba ang distance nito is 70 mm, no? Lahat 75 pala. Okay? So lahat kasi ng ating bars is 75 mm yung steel cover nila from the face of the column. Okay? So gamitin natin yung concept na 'yon. So ayan, 75, so magiging 475 minus 75, that is 400. Kita naman, no, guys, no? Sige, pakita natin. Ayan. This is 400, okay? Tapos, yung ating AS2, and distance niyan from H4 is, that is 475, okay? Plus 75. Now, bakit? Ba't tayo nag-plus na 75? Kasi nga, 'di ba, yung ano natin, steel cover natin is 75. Okay? So, from the face of the column 'yun. And ayan, kung 75 yan, di 75 din to, no? Eh, sabi nga kasi, from all, ano yun? Constant yung steel cover natin. So, kahit anong direction yan, no? Basta na humaharap siya sa face ng column, 75 yon. Okay? So, ayan, 475 plus 75, gunin na natin yung calculate natin. So, ito ulit yung calculate natin, guys, Canon. So, lumabas sa ating computation ay 550. Ang distance na ating AS2 from the H4. Okay? Or the rightmost na face. So, yung AS1 natin, lastly, our AS1 is going to be, since yung steel cover nga natin is constant, no? Constant. So, 75 to. So, paano yan? Paano yan, classmate? No? That will just be 475 plus 650, no? Kasi 650 to eh. 650 to. Minus natin yung steel cover. Okay? So, magiging value niyan is 1050. Ayan, 1050 mm. Okay? So, I hope na-gets siya, malinaw yun, no? So, ayan. Paano naman yung mga CC classmates? Paano yung distance niyan? Ibahan natin to. Paano yung mga distance niyan? Okay? So, madali lang, no? Kasi nga, nag-aakyat sa centroid ng, ah, section mo. And hinati natin sila sa dalawang section. So, gitna-gitna lang yan, kalakalahati, no? So, sige, sukatin natin. So, yung CC2 natin from H4, that would just be 475 divided by 2, no? Kasi nga sa gitna, no? Sa gitna nag-aak. Oops, bakit ganun? Ayan. Sa gitna nag-aak, diba? So, 475 divided by 2, and that would be 237.5. Okay? And lastly, yung CC1 natin, ang distance nito would be 475 plus 650 over 2. Bakit? No? Kasi, guys, from H4 nga yung reference natin. Okay? So, yung kalahati ng 650 na to, tapos plus mo yung 475, ayun yung distance niya from the rightmost face or the H4. So, paano yun? 475 plus 650 divided by 2. So, ang value niyan is 800. So, ayan, may distances na tayo, no? Pwede na tayong makakuha ng ating plastic centroid. So, step 1 tayo. Forces lang, no? Forces. Okay? Kailangan natin yung individual forces. Okay? So, actually, pwede na natin din kunin yung total na natin, ES natin sa bawat bars para mas mapadali yung computation natin, no? So, sige, kunin natin AS1, AS2, AS3, saka AS4. Ayan, no? Kasi iba-iba yung diameter nila, iba-iba din yung number. So, kunin natin, no, individually para sasalpak na lang natin sa ating formula para din hindi na humaba, no? So, yung AS1 natin is going to be, ayan, AS1 lang, guys, ha. Ayan, AS1, no, dalawa lang yan. Okay, so 2 times pi over 4. Then yung diameter niya, again, our diameter for DB1 is 32. Okay? So, 32 squared.
Okay, and that would be 2 times pi over 4, 32 squared. 512 pi mm squared. Okay, mm squared. So kung mapapansin nyo guys, no, yung AS2 natin, same lang din sa ano, AS1, no, kasi dalawang 32 squared, dalawang 32 mm yan. So open na lang natin 512 pi mm squared. Okay, for AS3, ilan niya? 5, no? 5. 5 yung bakal niya, tapos ang diameter niyan is 36 mm. So compute lang natin 5 times pi over 4, 36 squared. Okay. So 5 times pi over 4, 36 squared. That will going to be 1620 pi, you know, mm squared. Oops. Bakit nawawala? Ayan, mm squared. Okay? And again, kung mapapansin nyo, AS4 natin, no, pareho lang yan sa AS3. So, pwede na natin kopyahin. Okay? So, that will going to be 1620 pi mm squared. And now, meron na tayong mga AS value, guys, no? So, pwede natin i-compute yung forces natin. So, okay? ES1 natin is going to be, again, no, ano to, no? When computing for the plastic centroid, again, meron tayong, ano, di ba? Displaced concrete. Tapos, ano, lagi tayong in yielding condition. So, apply ulit natin yung ganong concept. So, yun, for AS1, that would going to be AS1 times Fy minus 0.85 F prime C, no? Okay. So, ayan. Our AS1 is going to be 512 pi. Tapos, Fy natin is given 420 minus 0.85 and our F prime C is 35. Okay? So, makukuha na natin yung AS1. Actually, we can call this one CS1, no? CS1 kasi plastic centroid lang naman eh. And we can say na compression yan. Okay, so let us compute 512 pi 420 minus 0.85 times 35. And nakuha natin is 199808 pi. Okay, and that is in Newton. You can store that value sa letter A. Okay, for CS2, no? And yung kung mapapansin nyo guys, no, for CS2, yung AS2 natin equal lang yan sa AS1. So, yung Fy natin hindi naman pinalitan, yung ating F prime C hindi rin naman pinalitan. So, we can say na CS2 is equal to CS1. Okay? And, nakastore yun sa ating letter A. Okay? For CS3, excuse me, that would going to be AS3, then Fy minus 0.85 F prime C. Okay? Tapos our AS3 is 1620 pi, no? 1620 pi. Pi. Then 420 minus 0.85 times 35. Okay? Or F prime C natin. So 1620 pi times 420 minus 0.85 times 35. Ang nakuha natin value ay 1986130.584 newtons. And we can store that value sa letter B. Okay? So, lastly, CS4 for the steel bars. That is going to be AS4 lang naman, no? And again, yung AS4 natin, equal yan sa AS3. So, we can say na pareho lang yung makukuha natin na CS value pagdating sa CS4. Okay? Same lang siya sa CS3. Okay? So, we can say na CS4 is equal to CS3. And that is stored in letter B. Okay? So, paano naman yung mga CC naman tayo, no? CC na tayo. Okay, so CC1, okay? Alam natin, ang formula for CC is 0.85 F prime C AG. Okay, but we have two gross area kasi kinat natin yung T column. So, papangan natin tong AG1. Okay? So, let us substitute the value na lang, no? 0.85. Our F prime C is 35. Then our AG1 is going to be 650 times 475. No? Bakit, guys? Gross area, 650 times 475. Okay?
So, I hope na gets yun, no? Area lang, no? 650 times 475. Okay? So, ang value niyan is going to be 0.85 times 35 times 650 times 475. That's going to be 918,312.5 Newton. Okay? And let us store this value sa letter C for our CC1. Okay? For CC2, okay, 0.85 F prime C pa rin, but AG2. Okay? And for our AG2, no, lagay muna natin to pala, 0.85 times 35. And for AG2, no, area lang ulit, no, area lang ulit. And that is a rectangle, so length times width. Okay? So 475 times 800. Okay? I hope malinaw yun, no? 475 times 800. Okay? So ang value niyan is going to be 0.85 times 35 times 475 times 800. So nakuha natin value dito ay 11305. Okay? 000 Newton. Okay? And let us store this value sa letter D, guys. Okay? So, ayan, kompleto na yung forces natin, no? Next step, step 2. Let us solve for the resultant. Okay? And again, a resultant lang naman natin is summation ng forces. Okay? So, let us, summation lang itong mga nakuha natin forces. Okay? So, 6 yan. So, add lang natin lahat. Okay? So, that is going to be, CS1 natin, alpha A, plus CS2 natin is nakastore ulit sa alpha A, plus CS3 na nakastore sa letter B, plus CS4 nakastore sa letter B, plus CC1 na nakastore sa letter C, and lastly, CC2 nakastore sa letter D. Okay? And the resultant of our forces is going to be, okay, alpha A plus alpha A plus alpha B plus alpha B plus alpha C plus alpha D. Okay? So, resultant natin na nakuha is 257,18004.36 newtons. Okay? And let us store this value sa letter E. Okay? Store natin yan sa letter E. Okay? So, for the last step or the step 3, okay? Step 3, barignons lang. Okay? So, R x bar PC or the plastic centroid is equal to summation ng forces tapos yung distance nila from the left face or the H4 right face pala, right face ng column. Okay? So, ayun, no? May mga distances na rin tayo. So, makuha natin yung x bar PC or the plastic centroid. Okay? So, resultant natin nakastore sa letter E. Then, x bar PC as our unknown is equal to let's get muna yung CS1 natin muna, guys, no. Okay, for CS1 meron yan distance na 1050, no, mm pagdating sa H4. Okay, so ayan, 1050. For RCS2, okay, nakastore ulit yan sa letter A. For CS2 meron yan distance na 550. Okay, ito yan, guys, oh. 550. Ayan yung mga distances natin, na baka magkalituhan, no? Okay, ito, tapos ito. Ito rin, saka ito rin. Okay, so 550 yung distance niya. Okay, so lagay na natin 550 plus our CS3, okay, na may distance na 400. Okay, 400 from the right face, which is yung reference natin. Okay, plus okay, CS4 ulit na-store sa letter B. No, same kasi sila. So, meron yang distance na 75 from the right face. So, 75. Plus RCC1. Okay, na-store sa letter C. Okay, RCC1 may distance na 800, no? 800 mm from right face. So, lagay lang natin ulit. Plus alpha D, which is RCC2, na may distance na 237.5. Okay, so 237.5. Okay, so now we can now solve for the plastic centroid. Shape solve lang to. Okay, pero pwede rin naman divide nyo sa lahat sa letter E. Okay, so ako mag-shape solve na lang ako. So alpha E, alpha X equal to alpha A, tapos times 1050 plus alpha A ulit times 550
plus alpha B times 400 plus alpha B times 75 plus alpha C times 800 plus alpha D times 237.5. Okay? So, upon shift solving, ang nakuha natin value ay 465.86. Guys, 2 decimal na lang, okay? Sige, kumpletuhin natin. Baka kailanganin natin mamaya, okay? 2335. Okay? Rounding that off to the nearest two decimal places, that is going to be 465.86 mm. Okay? And let us box na yan, no? And check natin kung tama tayo. So, ang tamang sagot ay 465.86. Okay? From H4. So, tama tayo. Ayan. Checkan natin. Okay? Laki natin yung check kasi pinaghirapan natin yan. Okay? 465.86. Okay. So, for the problem 2 or the next question, determine the nominal balance capacity. Okay? Nominal balance capacity in kilonewton. Guys, pag sinabing PBN, no, meaning non-balance. Okay? So, sige, drawing lang ulit natin yung figure, no? So, yun guys, no, na drawing na natin yung figure. Kung mapapansin nyo pala, yung ating plastic centroid is 465.86 mm from the right face, no? So, mapapansin nyo, katulad nung sinasabi ko sa inyo, yung plastic centroid, nagpo-fall siya kung saan yung pinakamaraming bakal, no? Okay? So, by that concept na malalaman nyo kung tama kayo or mali kayo based sa computation nyo. Okay? Dapat talaga yung plastic centroid is magpo-fall kung saan pinakamaraming bakal. At the same time, kung saan yung malalaki din yung bakal. No? Okay? So, ayan. Sige. Ayan. Na-drawing na natin yung figure. And ang hinahanap natin is balance condition, no? Nominal actual capacity at balance condition. So, ayan, na-drawing na natin. And also, lagyan na rin natin ng mga lines na nagre-represent dun sa mga bakal na yan. Okay? And yung problem pala ulit natin is balance, okay? Balance ulit siya. So, lagyan lang natin ng mga representation yung ating mga steel bars. Okay? Ayan. So, at first step ng ating pag-solve. Okay? Lagyan natin dito, step 1. At balance condition, alam natin na at balance condition, your Fs1 is equal to Fy, no? And again, ano pala yung Fs1 dyan, guys, no? Hindi sinabi kung ano yung bending, okay? Kung saan yung direction ng bending. So, we will assume, okay? We will assume, lagi ito, note to, okay? Note natin to. Okay? When not stated, assume positive bending about y-axis, okay? About y-axis, okay? So, kapag hindi sinabi, okay, pag hindi sinabi kung saan ang bending, which is a problem natin, hindi sinabi, we will consider a positive bending about the y-axis, okay? So, paano yun, no? Paano yung bending na yun? Let us say na, na ito yung gitna ng ating column, kung saan man nagpo-fall yung niyan, yung gitna. Yung bending natin is pa ganyan, okay? So, positive bending about y-axis. So, paano yun, okay? So, saan ang magiging ECCF natin nun? Again, no, kung saan nakaturo yung bending moment, dun tayo magre-reference ng ECCF or the extreme concrete compression fiber. Kasi, yun yung maka-experience ng compression. And with this case, no, positive bending moment siya about y. So, therefore, yung rightmost, okay, rightmost na face, yun yung makaka-experience na compression, and that would be our ECCF. That's going to be our ECCF. Okay, guys? Huwag malilito doon, no? Na-explain natin yung concept na yung last video. So, again, kapag positive bending moment, yung ECCF natin is going to be the rightmost. Okay? So, paano naman, classmate, kapag negative bending moment? Sinabi pa ganyan, no? Negative bending moment. So, meaning, ito namang part na to,
is going to be your ECCF kasi diyan nakaturo yung moment, no? So paano naman pag positive bending about x-axis? Okay? Positive bending about x-axis, ang magiging ECCF mo guys is yung pinakababang face, no? Ito. Ayun yung magiging ECCF mo kasi yung moment mo nga is pa ganyan, no? So, ibig sabihin, magko-compress yung pinakababa. So, I hope nagigets nyo na kapag, no, negative bending moment sa x-axis, no? Ang mangyayari, yung taas naman, okay? So, ayun lang, no? Okay? So, ayun, burahin na natin yung mga natin. Okay? Ayan. So ang mangyayari, no, guys, yung pinakamalayo nating steel bars from the ECCF is going to be our FS1 or yung extreme steel bars natin, that is going to be FS1, no? Okay? So, mangyayari, guys, ito pala is AS1, okay, AS2, parang yung bilang lang din natin kanina. AS3, tapos AS4. Okay? Ayan. So, pwede na nating i-equate, no? Yung FS1 daw natin, or the AS1, the extreme tension bars, pinakamalayong bars from the ECCF is going to be at yielding condition. Okay? So, gagamitin lang din natin yung formula ng Fs is equal to 600 D minus C over C. And since yan ay Fs1, we will use D1. Okay? So, again, substitute na natin. Our Fy ata is 420, no? Ayan, 420. Let's use that. Is equal to 600, okay? D minus C over C. Okay? And, again, balance condition. So, CB, okay? C balance. So, kailangan natin magsukat ng mga effective depth. Guys, no? From the ECCF. Kung mapapansin nyo, yung kanina pala, yung H4 natin, yun na yung ECCF. So, anything na na-compute natin, yung mga distance nila, yung AS1 natin, distance ng AS1, AS2, AS3, AS4, also CC1 saka CC2 is from H4. Same lang yan sa ECCF, okay? So, siguro copy na lang natin, no? Okay. Bay natin yung kulay. Ayan. Ayan, no? Okay. Pasensya guys na mabagal. Okay. So, ang D1 natin pala is going to be 1050, no? 1050. 1050. And that is in millimeters pala guys, no? Wag malilito. Our D2 is going to be 550. Okay, 550. Ba? 550. Our D3 is going to be located 400 mm from the ECCF. Okay? And D4 lastly is 75. Okay? So, ayan, no? Bakit wala tayong C? Wala tayong distance pa ng C. Kasi guys, no, hindi pa natin alam yung depth ng compression block natin. And hindi natin alam kung lalagpas yan dito, no? Dito kasi medyo iba na yung computation ng pag lumagpas na yan dyan. Pero if lumagpas man o hindi, papakita ko pa rin sa inyo kung paano. Okay? So, ayan, balik tayo. Okay, our D1 is 1050. Okay, so let's use that. 1050 minus C balance over C balance. Okay? So, ang value ng C balance natin dyan, solve natin. 420 is equal to 600. 1050 minus alpha x over alpha x, which is our C balance. So, ano ka natin value dito ay 617.6470588 mm. Okay? So, ang E-balance natin is makukuha natin. Paano nga natin kukunin yun? Di ba meron tayong relationship between A and B? A and C. Okay? So, A is equal to beta 1C. And let us solve for the beta 1 muna. Okay? Since ang beta 1 natin is 35, that is greater than 28. So, lalagyan natin ng, a-apply natin ng formula. Okay? So, kung naalala pa yung formula, no?
And that is 0.85 minus 0.05 over 7. Tapos F prime C minus 28. Okay? Naalala pa yun, no? Dapat alam natin yung by heart. Okay, so palitan natin to ng 35. So makukuha natin yung value ng beta 1 natin. Oops, ang beta 1 natin is going to be by the way guys, store muna natin pala to, no? Baka magkalimutan. Store natin to sa letter A. Okay? Ayan. So, ang nakuha natin value ng beta 1 ay 0.85 minus 0.05 over 7 times 35 minus 28. Ang nakuha natin ay 0.8. 0.80. Okay? So, we can now solve for the value of A. Okay? Ang A balance natin pala is 0.8 ng C balance, which is nakastore sa letter A. Okay? So, A balance natin ay may value na 0.8 times alpha A. That is going to be 494.1176471 kilonewton. Or mm pala. Sorry guys. Kilonewton. Mm. Okay. And let us store that value sa letter B. Okay. Ayan. Lipat na lang din natin to. Ayan. Okay. So, pwede na nating i-plot actually yung mga ano natin, C balance sa A balance natin para rin makagawa tayo ng strain diagram. Okay. So, alam natin na yung C balance natin located 617 millimeters from the left face. So, mag-approximate lang tayo kung saan yan guys, no? So, since ito, 550 to, yung dito natin, lalagpas siya. Okay. So, let us say na located yan around here. O, ibay natin yung kulay. Okay? So, ayan, this is our C balance. Okay? And yung A balance natin is located 494 mm approximately. Okay? 494 mm. So, saan yan, no? Since ito, 475, lalagpas siya ng rectangle na section na to. Okay? Ito. So, somewhere here siya. Okay? Pero i-plot natin. Okay? Pero hindi siya lalagpas ng D2. So, mag-approximate lang tayo ng ano no, ng distance. Ayan, siguro somewhere siya here. Ay, bay natin yung kulay para mas malinaw. Red na lang ay, wag red. Siguro black na lang. Ayan. This is going to be the value of your AB. Okay? So, plot lang natin dyan sa baba. Okay? And gawa tayo dito ng line siguro dito. Ayan. Masyado makapal. Nipisan lang natin. Okay? Ayan. No? Ayan. So, ano ibig sabihin yan guys, no? Again, no? By concept, alam natin, na-explain natin to nung isang araw. Okay? Yung C natin, C value indicates if steel bars is in compression. 'Di ba? Alam natin 'yon, no? Yung C value natin, kapag yung mga steel bars mo nasa loob ng C value, ibig sabihin in compression siya. Otherwise, kapag nasa labas na siya ng C value, in tension na siya. Okay? So, how about yung A? Yan. Yung A value natin determines or indicates if it is inside or indicates if steel bars is inside area of concrete. Bakit nagmamatter yun? Kasi nga 'di ba nag-a-apply tayo ng displaced concrete sa ating approach, no? Meron tayong displaced concrete approach which is kapag nasa loob ng concrete area yung ating steel bars, magma-minus tayo ng 0.85 F prime C. Okay? So ayop, malinaw 'yun, no? Okay, ayan. So mag-plot lang tayo dito ng ng line para makagawa tayo ng strain diagram, okay? So, paano ba yung strain diagram na yan? Ibayin nga natin yung kulay para maganda. Ayan, sabihin natin green, no?
Green. So, alam natin yung AS1 natin, these bars, is equal to Fy kasi inequate natin yan, di ba? At balance condition, yung Fs1 natin is equal to Fy. Okay? Tapos, ito naman yung ating Fs2, no? Ayan, yung Fs2 natin. Tapos, ito yung ating Fs3. Tapos, ito yung Fs4. Fs4. Ayan, di ba, no? Pero hindi natin kailangan mag-assume, guys, no? Kasi, naka-balance condition naman tayo. Meron tayong value ng C. Meron tayong value ng, ng C. Ayan, makukuha natin yung mga actual steel stress nila. Okay? So, ayan, no? Tignan na lang natin, palitan na lang natin mamaya yan kung mag-yield ba o hindi. Pero hindi natin kailangan mag-assume kapag balance condition. Again, no? Nag-assume lang tayo kapag may given tayo na eccentricity. Okay? In this problem naman, pinapasolve lang yung value at balance condition. Okay? Yan. So, step 2 tayo. No? Yung step 2 natin is, ayan, yung step 2 natin are the stresses. Okay? Okay? So, alam natin yung Fs1 natin, guys, no? Hindi na natin kailangan i-solve yung Fs1 natin kasi in-equate natin yan sa Fy. Okay? Alam natin yan. At balance condition, in-equate natin yan sa Fy. So, ang value niyan is 420, no? So, Fs2. And kung mapapansin nyo, yung Fs2 natin, nasa loob siya ng C value or the C balance. So, ibig sabihin, that is in compression. So, ang gagamit natin formula dyan is 600 CB minus D2 over CB. Okay? Ayan. So, solve natin, no? And by the way, ang value ng ating CB ay nakastore sa letter A. And ang dito natin is 550. Okay, so we can now solve for the value. 600 alpha A. Alpha A minus 550 over alpha A. Okay. So, nakuha natin value dito ay 65.7142857. Okay? And this is less than Fy. Therefore, non-yielding siya. Non-yielding condition. Okay? So, let us store this value sa letter C. Okay? Fs3 natin. And again, nasa loob siya ng compression zone. So, magiging formula niyan is C minus D over C. Okay? So, diretso ko na guys, no? Alpha A, ang D3 natin is 400. Over alpha A. Okay? So, nakuha natin value dyan ay 211.4285714. And again, this is less than Fy. Therefore, non-yielding ulit. So, we have to store that value sa letter D. Okay? So, Fs4 is 600 alpha A minus 70 over alpha A or the C. Okay? And again, nasa loob siya ng compression zone, no? So, we have to use the formula na C minus D over C. Okay? So, that's going to be 600 alpha A minus 70 over alpha A. So, ano natin dito ay 532. And this is greater than Fy. Therefore, nag-yield siya. So, we will use 420. Okay? Use 420. So, next natin, guys, no, tapos na tayo sa stresses. We can now solve for the forces. Okay? Forces na tayo. Okay? So, paano natin yung forces natin? So, alam natin yung AS1 natin, guys, no? Ito, AS1 natin is outside the, hindi siya pasok sa C.
Okay, so therefore, yan ay intention. So we can name that T1. Okay? Tapos yung ano natin, yung AS2 natin, pasok siya sa loob ng C. So that is in compression, we can name that CS2. Ganun din sa CS3 saka CS4. Okay? Tapos, okay, mamaya na yung CC. Okay, no? So, ayan. T1 natin. And since that is in yielding condition, and malayo siya sa value ng ano no, ng A natin. Nasa labas siya ng value ng A natin. So, we won't be applying displaced concrete. Okay, so ano lang 'yan? AS1 FY lang. Okay? So, ang AS1 natin again is ano ata, no? Ayan. Na-compute na natin 'yan. 512 pi. 512 pi. Then, ang Fy natin is 420. Okay? For CS2 naman, ano lang yan, no? Since hindi pa siya pasok sa ating value ng A or sa depth ng compression block, so we won't be applying displaced concrete pa para sa CS2. Okay? Ayan guys, no, malinaw ba yon? Kasi ang depth ng compression block natin is 494. Pero ang ano mo, ang dito mo is 550. So hindi siya pasok sa depth ng compression block. So hindi pa tayo magma-minus ng displaced concrete. Okay? So ano na AS2 o FS2 since hindi siya nag-yield. Okay? So 512 din to, no? Pi. Tapos ang FS2 natin naka-store sa letter C. Okay? Naka-store sa letter C. Tapos ang AS3 na CS3 natin, guys, no? Since ang AS3 natin is pasok na siya sa ano, sa depth ng compression block, we will apply na yung tawag dito, displaced concrete. Okay? So ano yan? Paano yan? AS3 and again non-yielding siya o FS3 minus 0.85 F prime C. Okay? So ang AS3 natin is 1620 pi. So 1620 pi. Tapos FS3 natin naka-store sa letter D. Minus 0.85 times 35 which is our F prime C. Tapos yung CS4 naman natin, no, ganun ulit, pasok siya sa ano, sa depth ng compression block. So mag-minus tayo ng ano, ng displaced concrete. So A is 4 and that is in yielding condition, guys, no. So we will use 420. 420, oops, ayan. So Fy pala muna. Fy minus 0.85 F prime C. Okay? So 1620 pi at times 420 minus 0.85 times 35. Okay? So we can now solve for the value na ating forces. Okay? So ang AS1 natin is 512 pi times T1 pala, sorry. Ano natin value dito ay 215,040 pi and that is in Newton, no? Gets niyo kung bakit naging Newton, no? So, na-explain na natin yung kung bakit. And we can store this value sa letter. Kung nakakanong kayo, no, number 1 na lang, no? Sa number 1 na lang ako mag-i-store. Okay? So, ayan. So, 512 pi times alpha C ulit para sa CS2. Okay? So, ano ating value dito ay 105,701.1288 Newton. Okay? And let us store that value sa number 2. Okay? So, for our, ano naman, so for our CS3, okay, 1620 pi, okay, alpha D minus 0.85 times 35. So, nakuha natin value dito ay 924,631.3058 newtons. Okay, and let us store that value sa number 3. Okay, so lastly, 1620 pi times 420 minus 0.85 times 35. So, nakuha natin value dito ay 198,6130.584 newton. And let us store that value sa number 4, no? Ayan. So, paano naman guys? Paano na yung mga CC natin, no? Sige, compute natin.
Since ang depth ng compression block natin is 494 mm, no, from the ECCF, and this section is only 475, meaning lalagpas siya sa kabila, no. Pero hindi siya lalagpas ng D2. So pwede nating ano, no, mag-tensiometer lang tayo dito, guys. Ayan. So sige, usog pa natin ng onte. Ayan. Ayan, now, we can say na ito yung area ng concrete natin. So, shadean lang natin. Ayan. This is the area of our concrete. Okay, so, ayan, sorry, ang pangit guys, no? Pero I hope you do get the point. Ayun yung ating area ng concrete. And pwede rin tayo mag-cut ulit ng section dyan. Okay? Pwede tayo mag-cut ulit ng section para mas mapadali yung ating analysis pagdating sa concrete. So, let us say na magkakat ako dito. Okay? Doon lang ulit kung saan ako nag-cut kanina. Doon na lang ulit ako magkakat. Ayan, dito. Ayan. Sa neck, no? Sa neck ba tawag dyan? Neck. Okay? So, ayan. So, meaning, magkakaroon ako ng dalawang CC. Okay, magkakaroon ako ng dalawang CC. So, saan? Paano? And again, yung CC, ups. Ayan. Yung CC natin, nag-aakyon sa gitna. Okay? So, eto, gitna to. So, CC to. Tapos, yung isa naman, sa gitna ulit din ito. No? Pero, medyo maliit lang siya, no? Pero, I hope makikita pa rin. Ayan, extend na lang natin sa baba. Ayan, ganyan, no? Kunyari na lang ulit, pantay. Okay? So, magkakaroon tayo ng dalawang CC. Okay? So, pangalanan natin yung nasa kaliwa. Kasi yung bilang nga natin, di ba? CC1 to, tapos ito CC2. Okay? So, ayan, compute natin, no? Our CC1 is going to be 0.85 F prime C, tapos AG1, no? Gross area, area ng concrete area ng concrete na pala, no? A conc 1. Okay? Area ng concrete 1 na natin. So, paano? 0.85, tapos F prime C natin 35. Times paano yung area ng concrete natin, guys, no? Para sa CC1. Ayan. Kung mapapansin nyo, makukuha natin 'yan, no? Ito yung ano 'yan, ito yung magiging depth niyan. Ayan, no? Ayan. So, yun yung magiging depth niyan. Tapos, meron siyang, tawag dito, length times width na lang, no? Ito yung length, tapos ito yung width. Okay? Ayan. So, area pa rin yan, no? Area pa rin yung makukuha natin dyan. And, paano natin kukunin yan, no? So, alam natin yung length, guys, no? Yung length nito is 475. Times mo sa, paano natin kukunin yung width na yan? Paano natin kukunin yung depth na yan? Madali lang, no? Yung A-balance natin, 494. Minus natin to. Okay? Para ang matira, ito, no? Okay, gets ba yun? Kasi, di ba? Ayan, yung distance na to is ito yung ating A. Okay, and nag-cut nga tayo dito. Para eto yan, di ba? Ayan. So, minus lang natin, no? A minus 475. So, paano yan, no? Di A minus 475. And again, yung A natin, nakastore yun sa letter B. So, palitan natin. Ayan. Okay? For our CC2, same lang, no? 0.85. Tapos F prime C. Area ng concrete 2 naman. Okay? So, 0.85 times 35. Tapos, paano yung area ng concrete 2? Di ba kinain niya yung buong ano niyan, buong section na yan? So, yun yung magiging area ng concrete 2. 475 times 800. 475 times 800. Okay? So, pwede natin i-solve. Okay? So, for our CC1, that's going to be 0.85 times 35 times 475 times alpha B minus 475.
Ano ating value dito ay 270,156.25 newtons, and we can store that value sa number B. Number B? Number 5. Number 5 guys, no? Number 5. Okay? Okay, so yung para naman sa CC2 natin, 0.85 times 35 times 475 times 800. Nakuha natin yung value dito ay 11305,000 Newton, no? And we can store that value sa number 6. Ayan. So, paano na, no? Makuha na natin yung PBN natin, guys, no? Yung PBN natin or the nominal actual capacity is just a summation nung forces. Okay? Summation ng forces. Tapos, syempre, i-regard natin or magre-respect tayo sa sign convention. So, paano ba yung sign convention na yan, no? So, alam natin, guys, no, kapag tension, that is away from the section, okay? So, ayan, no? So, ganito, T1 natin pababa. Kapag compress naman, towards, no? Towards. So, both sa T1, lahat is in compression. So, ano na natin, lagay na natin, no? So, dito na lang, no? This one is CS2. So, ito CS3. Okay. Tapos ito, CS4, no? Then yung CC natin and saka CC1, pareho yan, no? Compress yan. Okay? So, mangyayari pala, no? To solve for our PBN, negative T1 plus CS2 plus CS3 plus CS4 din plus CC1 plus CC2. Okay? So, ang T1 natin nakastore sa number 1. So, negative number 1 plus CS2 nakastore sa number 2 plus CS3, I think sa number 3 yan, no? Ayan. Plus 4. May plus CC1 nakastore sa 5 plus CC2 nakastore sa 6. Okay? So, for PBN, no? Pwede natin i-solve, no? So, negative 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Okay? So, ano ka natin value dito ay, by the way, no, divide nyo muna sa times 10 raised to 3. Okay? So, ano ka natin value dito ay 13916.05118 kilonewton. Or in 2 decimal places, that's going to be 13916.05 kilonewton. No? So, i-box na natin yan. Tingnan natin kung tumama tayo. Ayun, no? 13916.05. So, therefore, tama tayo. Okay? Checkan natin to. Ayan. No? Yun. Checkan natin, no? So, last number is determine the nominal balance moment in kilonewton. So, ito, may moment na to, hinahanap, no? So, ang classmate, paano natin solve yung moment? Discuss lang natin mga no? Actual capacity. Pero madali lang yan, no? Tuturuan ko kayo. Okay? So, ayan. So, 'di ba sa sa figure, nagre-represent tayo ng ng resultant ng PBN natin. No? By the way, store muna natin 'to, guys, no? Store natin 'to, kailangan natin 'to. Siguro sa na lang, number 7, no? Kung wala kayong Canon, bili na kayo. Pero muna, tawag dito. Magtanggal na lang kayo ng ibang na-store na pag hindi na kaya, okay? Pero kailangan nating i-store yan, yung PBN natin. Ayan. So, 'di ba, ang ginagawa natin, no, nagdo-drawing tayo ng representation ng PBN natin. Ako ang ginagawa ko, no, natutunan ko lang sa prof ko is nilalagay ko siya sa labas, no, para mas madali nating ma-analyze. Okay? So, paano, no? Paano? Okay? So, magmo-moment tayo sa T1, guys, no, para makuha natin yung eccentricity. Para rin makuha natin yung moment capacity. So, ayan, no. 'Di ba, no, yung nakaraan nga gumawa tayo ng ng mga tawag dito, shenanigans. Shenanigans ba tawag doon? Ewan ko, wala na akong maiisip.
Ayan. So, di ba tinawag natin to na ano? Bayin nga natin yung kulay. Ano gusto nyo yung kulay? O, dilaw na lang. Maki. Ayan. O, delta to, di ba tinawag natin yun na delta? Tapos yung distance na to, steel cover, no? So, ayan. Ayan yung ating distance. Okay? Tapos, kailangan din natin yung plastic centroid, no? Whereas yung plastic centroid natin located 465.86 mm from the right face. Okay, so dito yung banda, no, guys, no? Ayan, hindi siya lalagpas dito sa 475 na to. So, tensyometer, siguro nasa nandito lang yan. Ayan, no? Pa natin tong XPC. Okay, X bar PC. Okay? So, ayan. So, alam natin, no? Alam natin na yung ano natin, yung X bar natin is located dito. Ayan, ayan yung distance niyan. Okay? Tapos, yung eccentricity, doon tayo nagsusukat from the plastic centroid. Yung eccentricity, doon natin sinusukat from the plastic centroid, no, guys, no? Pero yung ganyang approach, nakakalito yan kasi magiging dalawa yung sukat mo from the, from XPC, no? So, ang gawin natin, kunin natin yung X bar from the right face. Left face pala, no? So, alam natin tong distance na to. Ubusan na ng kulay si no? Si classmate. So, ano na lang, purple. Purple ba to? Kung ano man yan. Ayan, so alam natin to 465.86. Okay? So, ano yung distance nito? From the left face pala. Ayan. Oops. Yan, ano yung distance niyan, guys? From the left face. O, madali lang. Kunin nyo yung overall depth, overall distance, ayan, 650 plus 475, tapos i-minus nyo to, di ba makukuha mo yan? Nagets ba yun? Nagets yun? Ulit. 650 plus 475, tapos i-minus mo to, yung distance ng plastic centroid mo from right face, makukuha mo yung distance niya from left face, no? Gets ba yun? Isulat natin kunyari. 650 plus 475 is equal to plastic centroid. Ayan, plastic centroid from left, from right. Tapos plus mo yung plastic centroid from left, no? Dapat equal yan, no? Dapat equal yan kasi dulo-dulo naman yung sinusukatan mo, no? So, ayan, no? Edi gawin na natin, okay? 650 plus 475 minus mo yung plastic centroid mo na yung reference niya is naka-face from right. So, ayan, minus 465.8582335. So, ano ating value dito ay 659.1417665, no? Ito na yung bago nating value ng X bar PC or the plastic centroid from left, no? Okay, pwede na natin tanggalin to. Nagkumulo na yung drawing, pero yan yun na, guys. Yan talaga. Madugo talaga pag column, no? Pero I hope nakikita nyo yung vision ko, no? Nakikita nyo. Ayan. So, meaning, ito na yung ating value ng eccentricity. Ayan. Yun na yung balance eccentricity mo. Tama ba ako? Kasi 'di ba, yung ano nga, yung eccentricity sinusukat natin 'yon. Yung distance ng resultant force or yung ano natin, yung force from the centroid, no? So, balance eccentricity or eccentricity in general, sinusukat natin 'yon, yung layo ng force from the centroid. Okay? So, ayan, no, gets 'yon, no? Malinaw 'yon. So, ayan, with that sense, no? Alam natin na makagawa tayo ng formula, guys, no, para makuha natin yung delta natin
para din makuha natin yung i-balance. Pero but first, no, kailangan natin kunin yung delta, okay? Delta. And guys, yung distance ng delta is resultant from the T1, no? So, doon tayo magmo-moment sa T1 kasi yung distance na consider natin. Okay, bakit ulit? Yung resultant natin, yung distance niyan, which is yung delta, is from T1. So, therefore, doon tayo magmo-moment para makuha natin ton delta. Okay? So, sige. Ayan, number 5. Step 5, delta. Okay? Paano yan, no? So, that's going to be PBN tapos delta is equal to summation ng moment at T1, no? Gets ba yun? Ayan, no? Kasi nga, guys, no? Ulit na naman, pangatlong beses para lang din magets, no? PBN or the resultant force times delta is reference from T1. Okay? So, doon tayo magmo-moment. Doon tayo magmo-moment para makuha natin yung value na yan. Okay? So, 7, no? PBN 7, yung PBN natin naka-store sa number 7, sinatatin delta. Magmo-moment na tayo sa T1. Since magmo-moment tayo sa T1, makaka-cancel out yung force sa T1. Okay, makaka-cancel out yun. Tapos, ang magiging forces na lang is CS2, CS3, CS4, saka CC1, saka CC2. Okay? So, ayan, no? Kailangan din natin yung mga moment arm. So, kunin na natin yung moment arm ng CC1, saka CC2. Okay, no? So, mag-moment na tayo. Unahin natin yung CS2. Ang CS2 natin, nakastore yan sa number 2. Okay? So, drawing na rin natin yung mga moment arm. Bug, siyang gulo na, no? Sige, extend na lang natin. Extend na lang natin, guys, no? Para sa isang figure pa rin tayo nag-a-analyze. Ba't ayaw? Oo, ayaw, wag. Ayan. Ayan. Ay, CS3 pa pala. So, ayan, no, guys, no? Kita naman, no? Yung ating mga forces. Okay? So, kukunin natin yung mga effective moment arm nila. Okay? Ito. Tapos, moment arm ng CS3. Tapos, moment arm ng CS4. Tapos, moment arm ng CC1. Saka, CC2, no? So, alam natin yan yung pagkuha ng mga moment arm pagdating sa steel bars, no? D1 minus D2 lang to, no? D1 minus D2. Kasi ayan, yung D1 mo, yan yung buong haba from the ECCF. Tapos minus mo lang yung D2 para makuha mo tong value na to. Ayan, di ba? Yan yung hinahanap natin, yung moment arm. So, ganun din sa iba. Okay? So, CS1 natin, CS2 natin ay may distance na D1 minus D2. Okay? So, ang value nito, ang D1 mo ay 1050. Okay? Okay, 1050 minus 550. So, 500. Okay? Tapos, yung sa CS3 naman, D1 minus D3. Okay? So, ang D1 mo ulit 1050. Tapos, minus mo yung D3 na 400. So, 650 yung value nito. 650. Okay? Tapos, yung ating D4, no? D1 minus D4 lang yan. And 1050 minus, ang D4 natin is 75. Okay? Mali pala to, no? Dapat dito yan. Mas napansin ni classmate yun, Yan, no? Pero tama pa rin naman yung solving natin. Ayan, bilugan na natin na para yan dito. Okay, so 1050 minus 75, that's going to be 975. So, classmate, para naman yung CC1 sa CC2. Okay? So, ayun nga, nag-a-akin sa centroid nila, di ba? Nag-a-akin sa centroid, no? So, yung CC1 natin is going to be, no, yung moment arm niyan,
D1 minus yung depth nito, okay? Ayan, no? Yung width na yan. Paano natin kinuha yung width na yan, di ba? A minus 475. A minus 475 divided by 2. Okay? Ayan guys, na D1 minus yung ano nga, yung width na yon. Ito. A minus 475 over 2. But still, we have to minus pa ulit na 475. Okay, bakit? Kasi guys, no, kung mapapansin nyo, yung sukat ng D1 natin is from ECCF hanggang sa T1. Okay? Eh, yung ano natin, yung hinahanap natin ng moment arm is hanggang dito lang. No, hanggang dito lang. Okay? So, kapag hindi tayo nag-minus ng 475, ang ina-analyze natin is yung ating ano, yung ating yung CC1 is ano, buo siya, buo pa siya ng ano, buo pa siya ng tawag dito. Buong depth pa, okay? So, kasi 'di ba? Ito, yung distance na to, meron ka pa diyan 475. So, medyo magulo na yung drawing natin, no? Kasi marami na nangyayari. Pero, ayun yung principle, no? So, bakit, no? D1 minus A minus 475 over 2, no? Ayan yung distance na yan. Okay? Pero, kailangan pa nating i-minus yung 475 kasi yung D1 natin is from ECCF to T1, no? So, dapat kasi hanggang dito lang. Hanggang dito lang, no? Hanggang dyan lang. Pero kasi may sobra tayo na 475. So, ayun, no? Ayun. Medyo magulo yung pagkaka-explain ko, no? Pero I hope you do get the, ano, the concept. Again, bakit tayo nagma-minus pa ulit ng 475? Bakit ganyan yan? D1 minus A minus 475 over 2 minus 475 ulit. Kasi guys, no? Yung depth natin, yung D1 natin is measured from the ECCF hanggang T1. Okay? Pero kasi, yung since hinati natin yung section, no? Hinati natin yung section, we have to minus pa yung 475 para yung distance na lang ng D1 na i-consider is from the face na nandito. Okay? So, I hope malinaw yun, no? Okay? So, ayan, no? Pwede nating isolve to. D1 natin is 1050 minus A natin na nakastore sa letter B. Okay? Letter B minus 475 over 2 minus 475 ulit. Okay, so nakuha natin dyan ay mali pala, no? Tama. Okay. 565.4411765. Okay, so we can store that value sa saan ba? Saan nyo gusto? O number 8 na lang. Excuse me. O number 8. Ayan, pwede na tayo mag-moment. Kompleto na yung ating moment arm. So, yung ano natin, yung 2, which is CS2, ano daw yan, meron daw yung moment arm na 500. Ayan, 500. Okay, plus CS3, may moment arm na 650. Plus CS4, no, na may moment arm na 975. Okay, plus CC1 natin, no, na may moment arm na CC1 pala. Okay, hindi pa pala nakuha yung CC2 na moment arm, no. Okay, pero madali lang yan, no. D1 minus ano lang yan, 475 over 2. Okay, bakit? No, kasi dito yung centroid ng ating CC1. Okay, dyan yung resultant niya nag-a-act sa centroid nung first section. Okay, o yung section sa right na kinat natin. So, magiging ano yan, D1 minus 475 over 2. Okay, so pwede natin kunin din yung value niyan. 1050 minus 475 over 2. So, value niya is 812.5. Okay, so CC2, for CC2 meron niyang moment arm na 812.5. So, we can now solve for the value of our delta. Okay? Delta. Okay? So,
Ayan, no? Shape solve lang tayo. So, recall 2 times 500 plus recall 3 times 650 plus recall 4, 975 plus recall 5, recall 8 plus recall 6 tapos 812.5. So, shape solve lang natin guys, no? Make sure na tama yung mga naka-store na ano sa inyo na value. Ayan. So, nakuha natin yung value for delta is, oh, wait lang, ang laki. Bakit ganun? Okay. Check lang natin, no? Ayan, no? So, nakuha natin yung value for our delta, guys, is 857.1690378 mm. Okay. So, step 6 tayo. Alam natin by concept, no? Yung naalala yun yung sa pagkuha ng ating eccentricity or sa pagkuha rin ng ating delta, no? Alam natin na yung XPC natin or the plastic centroid plus the balance eccentricity is equal yan sa steel cover plus delta, no? So, ayan. Kita naman dito, no? Ayan, no? Ayan. Pag pinag-add mo to, tapos pinag-add mo to, equal yan dito, tapos dito. Okay? So, makuha natin yung balance eccentricity. Okay? So, lagay lang natin, no? SC plus delta is equal to plastic centroid plus E-balance. Okay? And meron tayo ng value ng lahat ng yan. Pwede tayo mag-shape solve. Guys, no? Pwede tayo mag-shape solve. Substitute lang tayo ng values. Okay? So, ang steel cover natin is 75. Plus delta natin is nakastore sa number 9. Is equal to, x bar natin, gagamitin natin guys yung yung plastic centroid natin from left, no? So, hindi na yung kanina na plastic centroid natin from right. Okay? Yung from left na. So, yan, 659.1417665. 417665 plus our unknown na balance eccentricity. And pwede natin shape solve, no? Makuha natin yan. 75 plus 9, plus recall 9, 659.1417, 665 plus alpha x. So, natin value dito ay 273.0272713 mm. Okay? Nakuha natin, no? And let us store that value sa letter M siguro. Hindi pa natin yan nagagamit. Okay? So, ayan. So, last step or step 7, guys, no, makukuha na natin yung balance capacity, balance nominal moment capacity natin. Okay? So, naalala pa yung concept na ang moment is equal to P times E, no, or load times eccentricity. Okay? Bali gagamitin din natin yon yung concept na yan, no? So, meaning, ang nominal balance capacity mo or moment capacity is equal to PBN times E-balance, no? And meron tayong dalawa ng value na yan, meron tayong yan pareho. So, solve natin. Okay? So, yung PBN natin naka-store sa 7 times yung ating balance moment capacity is naka-store sa balance eccentricity pala, naka-store sa letter M. And by the way guys, no, this is in mm, so we have to convert this one pa sa meters, no? So therefore we have to apply conversion factor na 1000 para maging meters. Kasi guys, no, this is in kilonewton. Kailangan to in meters, no? Kasi para maging kilonewton meter. Okay? So, ayan, compute na natin. Ang lalabas na sagot ay, plug in lang tayong values, 13916 or number 7 times alpha m over 1000. Ano ka natin value ay 3799.46 kilonewton meter. Okay? So, box na natin yan. Check natin kung tama tayo. Okay? So, ayan, 3799.46, no? So, tama tayo. Oops, laki natin yung check kasi pinaghirapan natin yan.
Okay. So, ayan. 3799.46. So, 343, no? Yung problem na to, hinahanap na yung moment niya. So, nakuha naman natin, which is good, no? Nagkaroon na tayo ng problem na hinahanap yung moment capacity niya. Hindi lang puro actual. Okay. So, ayan. Sige, wala nang wala nang pag-atubili pa. Next problem agad. Bigay mo.